Ang tunog sa buong Grand Ballroom ay biglang nawala. O baka para lang yon sa pandinig ni Elena. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso, isang mabagsik na tambol sa loob ng kanyang dibdib. Nakatayo siya roon, sa gitna ng daan-daang bisita, sa ilalim ng mga kumikinang na chandelier, pero pakiramdam niya ay nasa isang madilim na entablado siya kung saan nakatutok sa kanya ang lahat ng ilaw. Ang malamig at malagkit na alak ay nagsimulang tumagos mula sa tela ng kanyang puting bestida, gumagapang sa kanyang balat na parang yelo. At ang mantsa, ang malaking mantsa ng pulang alak sa kanyang dibdib ay parang isang sariwang sugat na biglang bumukas para makita ng lahat. Ito na iyon, ang bangungot na matagal na niyang kinatatakutan. Ilang minuto lang ang nakalipas, pinipilit niyang ngumiti. Pinipilit niyang maging karapat-dapat sa lugar na yon, sa tabi ng kanyang asawang si Daniel Sterling, ang tagapagmana ng Sterling Corporation. Ipinagdiriwang nila ang isang $800 million deal, isang tagumpay na nagpatibay sa kanilang imperyo. Pero para kay Elena, ang gabing ito ay isa lang pagsubok. Bawat ngiti mula sa mga bisita ay parang isang pagtatanong. Bawat bulungan ay parang isang panghuhusga. Pakiramdam niya ay isa siyang pekeng hiyas sa isang kahon ng mga totoong diamante. Hawak niya ang kanyang baso ng champagne. Ang mga daliri niya ay nanginginig ng bahagya. Hinanap ng kanyang mga mata si Daniel, na abala sa pakikipag-usap sa mga board members. Ngumiti ito sa kanya mula sa malayo. Isang nangiting nagsasabing, "Okay ka lang ba?" Tumango lang siya. Kahit ang totoo ay gusto na niyang tumakbo palabas. At doon niya nakita ang paglapit nito. Si Judith Sterling, ang kanyang biyenan. Naglalakad si Judith na may awtoridad na tila pagmamay-ari niya ang hangin sa buong silid. Suot niya ang isang itim na gown na kumikinang at ang bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa. Isang reyna na papalapit sa isang hamak na alipin. "Elena, iha," sabi ni Judith nang makalapit ito. Ang boses ay matamis, pero ang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Hawak nito ang isang baso ng red wine. "You look simple, but I guess it suits you." Isang insultong binalot sa isang papuri. Nasanay na si Elena. Ngumiti na lang siya ng pilit. "Thank you po, Ma'am Judith. It's a wonderful party." "Of course it is. It's a sterling party," sagot ni Judith. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. "That dress, it's too white, too pure." Parang nagpapanggap na isang bagay na hindi naman talaga siya. Naramdaman ni Elena ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Hindi siya nakasagot. Itinaas ni Judith ang baso nito. "A toast to the Sterling legacy." Isang legasiya na kailangang protektahan mula sa mga hindi karapat-dapat. At pagkatapos, sa isang iglap, nangyari ang lahat. Hindi ito aksidente. Nakita ni Elena ang bahagyang pagkiling ng kamay ni Judith. Nakita niya ang kalkuladong paggalaw. Naramdaman niya ang malamig na likido na bumuhos sa kanyang dibdib. Narinig niya ang kolektibong paghinga ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ang mantsa ay mabilis na kumalat sa puting tela, matingkad at brutal. "Oh my goodness!" sigaw ni Judith. Puno ng pekeng pagkagulat ang boses. "I'm so sorry, Elena. Ang clumsy ko naman. Look what I did to your cheap dress." Ang huling dalawang salita ay binulong niya. Sapat lang para marinig ni Elena. At iyon ang sumaksak sa kanya ng mas malalim kaysa sa kahihiyan. Ang katahimikan ay sinundan ng sunod-sunod na flash ng kamera. Ang mga reporter na naroon para i-cover ang party ay nakahanap ng mas malaking balita. Ang personal na eskandalo. Hinanap ulit ni Elena ang mga mata ni Daniel. Nakita niya ang gulat sa mukha nito, ang pagkalito, ang kawalan ng kakayahang gumalaw. Nakatayo lang ito roon, sa kabilang panig ng silid, parang isang estatwa. Hindi siya nito pinuntahan.
Hindi siya nito ipinagtanggol. Sa sandaling iyon, gumuho ang lahat para kay Elena. Ang pag-asang matatanggap siya, ang pag-asang mamahalin siya, ang pag-asang may kakampi siya. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata, kasunod ng isa pa. Kailangan niyang umalis. Kailangan niyang makatakas. Hindi na niya pinansin ang mga bulungan, ang mga kamera, ang malamig na ngiti ng tagumpay sa mukha ni Judith. Tumalikod si Elena at nagsimulang maglakad. Naging takbo ang kanyang paglakad, papalabas ng Grand Ballroom, palayo sa daan-daang mahatang humuhusga sa kanya. Nakarating siya sa isang tahimik na hallway, sumandal sa malamig na pader, at doon humagulhol. Niyakap niya ang kanyang sarili, ang kanyang damit na basa at nanlilimahid. Pakiramdam niya, hindi lang ang damit niya ang nadungisan, kundi ang buong pagkatao niya. Habang umiiyak, narinig niya ang boses ng isang staff ng hotel na nagmamadaling may kausap sa cellphone, hindi kalayuan sa kanya. "Sir, kailangan nating i-manage to. Kumakalat na. Sir, the video is going viral." Napatigil sa pag-iyak si Elena. Ang kanyang pribadong kahihiyan ay isa na ngayong pampublikong palabas. At sa sandaling iyon, ang lungkot sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Galit. Para kay Daniel, ang mga flash ng camera ay parang maliliit na pagsabog. Bawat isa ay sumusugat sa kanyang mga mata. Nag-iiwan ng mga lumulutang na itim na tuldok sa kanyang paningin. Ang mga bulungan ng mga tao ay umakyat at naging isang malakas na ugong. Isang ingay na hindi niya maintindihan, pero alam niyang tungkol sa kanya, sa asawa niya, sa pamilya niya. Nasaan si Elena? Iyon ang unang malinaw na tanong na nabuo sa kanyang isip na nalulunod sa gulat. Nakita niya ang pagtakbo nito, isang puting multo na may pulang mantsa sa dibdib na naglaho sa gitna ng karamihan. Gusto niyang sumunod, pero ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa sahig na marmol. "Daniel!" Narinig niya ang boses ng isang board member. "Is this part of the show?" Biro nito, pero walang nakakatawa. "Daniel, get it together!" Utos naman ng isa pa. Ang kanyang utak ay nahati sa dalawa. Ang isang bahagi ay sumisigaw na hanapin ang kanyang asawa. Ang isa pang bahagi, ang bahaging Sterling, ang bahaging sinanay mula pagkabata, ay sumisigaw ng isang salita. Damage control. Nagsimula siyang maglakad, palayo sa entablado ng kahihiyan. Naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa. Hindi na niya kailangang tingnan kung sino ito. Alam na niya. Pumasok siya sa isang pasilyo kung saan mas mahina na ang ingay. Sinagot niya ang tawag. "Daniel Sterling, ano ang nangyayari dyan?" Ang boses ng kanyang ina, si Judith, ay matalim at walang emosyon, parang isang patalim na bakal. "Mom, Huwag kang magpaliwanag sa akin." Putol nito. "Control your wife. This is a disaster." Isang $800 million deal ang sinisira niya dahil sa isang maliit na mantsa sa damit. "Fix this mess." "Pero mom, ang ginawa ginawa ko ay ang nararapat. Ngayon, gawin mo ang parte mo. Maging isang Sterling ka. Huwag kang maging isang duwag na asawa." Click! Ibinaba na nito ang tawag. Napapikit si Daniel, ang kanyang kamao ay kumuyom ng mahigpit. Duwag. Ang salitang yon ay tumama sa kanya. Dahil sa isang sulok ng kanyang puso, alam niyang totoo iyon. Nagsimula siyang maghanap, binubuksan ang bawat pinto sa hallway. At sa wakas, sa loob ng isang maliit at madilim na silid, natagpuan niya si Elena. Nakaupo ito sa sahig sa isang sulok, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang mamahaling bestida ay gusot at basa. Ang kanyang balikat ay nanginginig sa bawat tahimik na hikbi. Nang marinig niya ang pagbukas ng pinto, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga mata, na dati puno ng pagmamahal tuwing titingin sa kanya, ay puno ngayon ng sakit at pagkabigo.
Lumapit si Daniel. Elena. Hindi siya sumagot. Elena, we need to talk. Sabi niya, ang boses ay mas formal kaysa sa inaasahan niya. We need to handle this. Handle this, ang maling mga salita. Naramdaman niya iyon kaagad. Tumayo si Elena. Handle this? Ulit niya. Ang boses ay basag, pero may bagong lamig. Ang asawa mo ay pinahiya sa harap ng buong mundo. At ang iniisip mo ay kung paano ito i-handle? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Mabilis niyang sabi. Ang ibig kong sabihin, kailangan nating ayusin to. Para sa pamilya. Para sa kumpanya. Tumingin si Elena sa kanya. Isang tingin na tila binabasa ang pinakailalim ng kanyang kaluluwa. At paano natin aayusin ito, Daniel? Nag-aalangan siyang nagsalita. Maybe kung mananahimik na lang muna tayo. Hayaan nating lumipas ang issue. O kaya ay mag-release ka ng statement. Sabihin mong aksidente lang ang lahat. Maybe you can even apologize to mom para lang matapos na. Isang malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Hindi iyon malakas, pero sapat na para mapatigil siya. Ang gulat ay gumuhit sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Elena na ngayon ay hindi na umiiyak. Ang mga luha niya ay inapalitan ng isang matatag na determinasyon. Mag-sorry? Ako ang magsosorry. Tanong nito, hindi makapaniwala. Tinitigan siya ni Elena at sa katahimikan ng silid, tinanong niya ang isang tanong na babago sa lahat. Sagutin mo ako, Daniel, at gusto ko ng tapat na sagot. Huminga siya ng malalim. Asawa mo ba ako? O isa lang problema na kailangan mong ayusin? Ang tanong ay bumaon sa puso ni Daniel. Ang tamang sagot ay napakadali. Asawa kita. Ikaw ang asawa ko. Pero walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang nakikita niya sa kanyang isip ay ang galit na mukha ng kanyang ina. Ang bumabagsak na stock prices, ang mga headline ng balita bukas, ang bigat ng pangalang Sterling ay dumagan sa kanyang dila. Pinipigilan siyang sabihin ang mga salitang kailangang marinig ni Elena. Ang kanyang katahimikan ang naging sagot. Nakita ni Elena ang lahat sa kanyang mga mata. Ang takot, ang pag-aalinlangan, ang pagpili niya. Isang huling butil langing luha ang pumatak sa pisngi ni Elena, pero mabilis niya itong pinunasan para itong isang pagpupunas sa huling bakas ng kahinaan. Tumuwid siya ng tayo, ang kanyang tingin ay naging matigas na parang bakal. Kung hindi mo ako kayang protektahan, Daniel, nagsimula siya, ang boses ay malamig at kontrolado. Gagawin ko ito para sa sarili ko. Humakbang siya palapit sa pinto. Hindi na ako mananahimik. At pagkatapos ay lumabas siya, iniwan si Daniel na mag-isa sa silid, kasama ang nakabibinging tunog ng kanyang sariling katahimikan. Walang mas nakabibingi pa kaysa sa katahimikan ng isang kwarto ng hotel sa umaga, lalo na kung ang huling naaalala mo ay ang dagundong ng isang gumuho na mundo. Nagising si Elena na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Sa isang saglit, inakala niyang panaginip lang ang lahat. Isang masamang bangungot. Pero nang imulat niya ang kanyang mga mata at makita ang puting bestida na nakasampay sa isang silya na may malaking pulang mantsa sa gitna, bumalik ang lahat ng sakit. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bedside table. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Daan-daang notifications, mga missed calls mula sa mga numerong hindi niya kilala, mga text messages mula sa mga kaibigang nag-aalala, at ang iba ay nanghuhusga. Binuksan niya ang isang news site at doon, sa pinakaitaas ng page, naroon ang kanyang mukha. Isang larawang kuha kagabi. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa gulat. At ang mantsa ng alak ay parang dugo sa kanyang dibdib. Ang headline, Eskandalo sa gabi ng tagumpay ng mga Sterling. Nag-scroll siya pababa. May iba pang mga artikulo. Ang gutter Cinderella. Si Elena Reyes ba ay isang gold digger?
source na malapit sa pamilya, nagsabing unstable ang asawa ni Daniel Sterling. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat pangungusap ay isang patalim. Ipinipinta nila siya bilang isang desperadang babae na naghahangad ng atensyon, isang manggagamit na sumisira sa pangalan ng isang marangal na pamilya. Alam niya kung kaninong mga kamay ang nasa likod nito. Nakikita niya sa kanyang isip si Judith, nakaupo sa kanyang mamahaling opisina, umiinom ng kape, habang dinidikta sa kanyang public relations team kung paano siya sisirain. Ang kanilang mga kasinungalingan ay napakakinis, napakakumbinsido, at si Elena, wala siyang kalaban-laban. Isang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at humikbi. Nag-iisa siya. Kahit ang sarili niyang asawa ay tinalikuran siya. Paano niya lalabanan ang isang imperyo? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, muling tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Gusto niya itong baliwalain, pero may nag-udyok sa kanya na sagutin ito. "Hello?" Sabi niya. Ang boses ay paos. "Si Mrs. Elena Sterling po ba ito?" Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Kalmado ito. Profesional. Puno ng kumpiyansa. "Sino to?" Tanong ni Elena. Nagpupunas ng kanyang mga luha. "Ang pangalan ko ay Andrew Caldwell. Ako ang CEO ng Caldwell Industries," sagot ng lalaki. "Tumatawag ako dahil nakita ko ang nangyari kagabi at gusto kong sabihin sa iyo na hindi ako naniniwala sa mga kasinungalingan nila." Napatigil si Elena. Ang simpleng mga salitang yon ay parang isang baso ng malamig na tubig sa isang taong nauuhaw. Bakit niyo po ako tinatawagan, sir?" "Dahil naniniwala ako na ang bawat tao ay may karapatang ipagtanggol ang kanyang sarili," sabi ni Andrew. "Lalo na laban sa mga taong tulad ni Judith Sterling. Mayroon akong mga resources, Mrs. Sterling. Isang team ng pinakamagagaling na abogado at PR experts. Handa akong ipahiram sila sa'yo walang bayad." Natahimik si Elena. Isang alok na napakaganda para maging totoo. "Pero hindi ko po kayo kilala. Bakit niyo to ginagawa?" Narinig niya ang isang bahagyang pagbuntong hininga sa kabilang linya. "Sabihin na lang natin na mayroon kaming iisang kaaway. Ang tanong ay hindi kung bakit ko ito ginagawa, Mrs. Sterling. Ang tanong ay, handa ka na bang lumaban?" Ibinaba niya ang tawag nang hindi sumasagot. Gulong-gulo ang kanyang isip. Sino si Andrew Caldwell at ano ang tunay niyang motibo? Tumayo si Elena at humarap sa salamin. Nakita niya ang kanyang sarili. Magulo ang buhok, maga ang mga mata. Mukha siyang biktima, mukha siyang talunan. Pero habang tinititigan niya ang kanyang refleksyon, may nagbago sa kanyang mga mata. Naalala niya ang malamig na ngiti ni Judith. Naalala niya ang katahimikan ni Daniel. Naalala niya ang sakit at kahihiyan. Hindi na siya iiyak. Tumingin siya sa bestidang may mantsa. Naisip niya, ito ang gusto ni Judith na maging simbolo ng kanyang pagkatalo. Pero hindi. Gagawin niya itong simbolo ng kanyang paglaban. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Bigla, may kumatok ng malakas sa pinto ng kanyang kwarto. Nag-aalangan siyang binuksan ito. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ang nakatayo sa labas. May dalang isang envelope. "Mrs. Elena Sterling?" Tanong ng lalaki. Tumango siya. "Ipinadala ako ng mga abogado ng Sterling Corporation." Inabot nito ang envelope. Isang formal na liham. Nanginginig ang mga kamay ni Elena habang binubuksan niya ito. Ito ay isang legal na dokumento. Isang cease and desist letter. At sa dulo, may isang malinaw na utos. "You are hereby demanded to issue a formal, public apology to Mrs. Judith Sterling for the distress and reputational damage caused by your actions within 24 hours or face a multi-million-dollar defamation lawsuit." Napahawak si Elena sa pader para suportahan ang sarili.
Hindi lang siya binastos. Hindi lang siya siniraan. Ngayon, tinatakot pa siya. Binibigyan siya ng ultimatum. Yumuko ka o dudurugin ka namin. Tumingin siya sa liham na hawak niya at pagkatapos ay sa cellphone sa kama kung saan nakasave pa ang numero ni Andrew Caldwell. Wala na siyang oras. Ang kanyang unang laban ay nagsimula na. Ang ultimatum na hawak ni Elena ay hindi lang isang piraso ng papel. Ito ay isang tanikala. Isang banta na binalot sa legal na lengguwahe, dinisenyo para durugin ang kanyang espiritu bago pa man siya makabangon. 24 na oras, tinitigan niya ang numero ni Andrew Caldwell sa kanyang telepono. Isang estranghero, isang posibleng panganib. Pero sa kabilang banda, ano pa ba ang mawawala sa kanya? Ang kanyang dignidad ay dinungisan na. Ang kanyang asawa ay tumalikod na. Ang kanyang pangalan ay sinisira na sa buong bansa. Wala na siyang pagpipilian. Pinindot niya ang call button. Makalipas ang isang oras, isang itim at walang plakang kotse ang sumundo sa kanya sa isang discreet na kanto. Dinala siya nito sa puso ng Makati, sa isang skyscraper na gawa sa salamin at bakal na tila tumutusok sa langit. Ang opisina ni Andrew Caldwell ay nasa pinakatuktok. Pagbukas ng pinto ng elevator, bumungad sa kanya ang isang malawak na espasyo. Minimalistiko, moderno. Ang isang pader ay purong salamin, nagpapakita ng isang nakamamanghang tanawin ng buong syudad. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Andrew Caldwell. Mas bata siya kaysa sa inaasahan ni Elena. Marahil ay nasa early 30s lang. Matangkad, nakasuot ng isang perpektong suit, at may mga matang matalas na tila kayang basahin ang iyong iniisip. Mrs. Sterling, o mas gugustuhin mo bang Elena? Sabi niya. Ang boses ay kalmado at direkta. Elena is fine. Sagot niya, hinigpitan ng hawak sa kanyang bag. Please have a seat. Itinuro niya ang mga leather na upuan. Alam kong mahirap ang sitwasyon mo. Ang ginawa sa iyo ni Judith ay hindi lang basta pagtapon ng alak. It was a public execution of your character. Sa pagkarinig ng mga salitang yon, naramdaman ni Elena ang bahagyang paggaan ng kanyang dibdib. Sa wakas, may isang taong nakaintindi. Gusto kanilang palabasin na ikaw ang kontrabida, patuloy ni Andrew. Gusto kanilang patahimikin, kaya hindi tayo pwedeng maglaro base sa kanilang mga patakaran. Kailangan nating gumawa ng sarili nating laro. May pinindot siya sa kanyang intercom. They're here! Pumasok ang dalawang tao, isang babaeng nasa mid-40s, matalimang tingin at may dalang briefcase, at isang mas batang lalaki na may modernong estilo. Elena, this is Attorney Lorna Diaz, one of the best litigation lawyers in the country. Sabi ni Andrew, tumuturo sa babae. And this is Marco Reyes, my head of PR. Sila ang magiging team mo. Umupo ang dalawa. Inilabas ni Attorney Diaz ang liham na ipinadala ni Elena. This is a scare tactic, sabi ng abogada. Ang boses ay matatag. Walang basihan ang kanilang defamation lawsuit. Sa katunayan, tayo ang pwedeng magsampa ng kaso para sa public humiliation at character assassination. Dagdag naman ni Marco, ang PR expert. Pero ang laban na ito ay hindi mapapanalo sa korte lang. Mapapanalo ito sa opinyon ng publiko. Sa ngayon, kontrolado nila ang naratibo. Kailangan nating bawiin yon. Tumingin siya diretso kay Elena. Ang plano ay simple. Hindi ka na biktima simula ngayon, Elena. Ikaw ang magiging simbolo. Isang simbolo ng pagtayo laban sa pang-aapi. Gagamitin natin ang kanilang atake para ipakita ang iyong lakas, hindi ang iyong kahinaan. Nakinig si Elena sa kanilang plano. Isang press conference, isang tell-all interview, pagsasampa ng kontrademanda. Ang bawat hakbang ay kalkulado, matapang at agresibo. Ito ay isang digmaan. Nakatanggap na kami ng tawag mula sa mga abogado ni Judith,
sabi ni Attorney Diaz na may bahagyang nangiti. Nagulat sila. Akala nila, susuko ka na. Hindi nila ito inaasahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 24 na oras, naramdaman ni Elena ang isang kislap ng pag-asa. May kakampi siya. Mayroon siyang sandata. Gagawin ko, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay naging matatag. Lalaban ako. Tumango si Andrew. Isang ngiti ng tagumpay ang gumuhit sa kanyang mukha. Natapos ang pag-uusap. Habang naghahanda siyang umalis, napadako ang tingin ni Elena sa lamesa ni Andrew. May isang maliit at lumang picture frame doon, nakatagilid ng bahagya. Hindi niya gaanong maaninag, pero parang larawan ito ng isang lalaki na may malungkot na mga mata. Bago pa niya ito matitigan ng maigi, mabilis itong kinuha ni Andrew at itinabing nakaharap sa lamesa. Isang kilos na halos hindi mo mapapansin sa bilis. Nagkunwari si Elena na walang nakita, pero ang mabilis na kilos na yon ay nagtanim ng isang maliit na butil ng pagdududa sa kanyang isip. Ang pagkamuhi niya kay Judith, parang mas malalim pa kaysa sa simpleng prinsipyo lang. Parang personal. "Thank you, Sir Andrew," sabi ni Elena habang nasa pinto. "Just Andrew," sagot nito. "We're partners in this." Lumabas si Elena sa gusali na may bagong determinasyon. May pag-asa na. May plano na. Sa wakas, pakiramdam niya ay may kontrol na siya. Habang naglalakad siya sa sidewalk, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang news alert mula sa isang sikat na gossip website. Binuksan niya ito. Ang kanyang puso ay biglang nanlamig. Ang headline, pinagmulan ng eskandalo. Isiniwalat Elena Sterling, may mental health issues ayon sa isang source. Nakalakip sa artikulo ang isang leaked na medical record na nagsasabing siya ay sumasailalim sa pagpapagamot para sa emotional instability at violent tendencies. Isang kasinungalingan, isang gawa-gawang dokumento. Pero alam niyang maniniwala ang mga tao. Habang nakatayo siya sa gitna ng mataong kalye, napagtanto niya na tama, si Marco. Hindi lang ito isang simpleng laban. Ito ay isang maruming digmaan at ang kanyang kalaban ay handang gawin ang lahat para durugin siya ng tuluyan. Ang peking medical record ay hindi isang atake. Ito ay isang lason. Isang lason na dahan-dahang gumagapang sa isipan ng publiko, sinisira ang kanyang kredibilidad, ginagawang katatawanan ang kanyang sakit. Habang nagbabasa si Elena ng mga komento online, sabi na nga ba baliw yan? Kawawang Daniel, sa demonyita na punta. Naramdaman niya ang mga pader na papalapit sa kanya. Unti-unting sinasakal ang kanyang hininga. Pinatay niya ang kanyang cellphone. Kailangan niyang mag-isip. Paano niya lalabanan ang isang kasinungalingan na mukhang katotohanan? Ang team ni Andrew ay maglalabas ng pagtanggi, pero alam niyang may duda nang naitanim. Ang imahe niya bilang isang babaeng unstable ay mananatili. Bumalik siya sa hotel room na nagsisilbing kanyang pansamantalang taguan. Magdamag siyang hindi natulog. Nagtimpla siya ng kape at umupo sa harap ng kanyang laptop. Kung gagamit ng maruming laro si Judith, kailangan niyang malaman kung sino pa ang ibang mga manlalaro. Sino si Andrew Caldwell? Sinimulan niya ang isang malalim na paghahanap. Sa umpisa, puro mga business articles at success stories ang lumalabas. Isang batang henyo sa teknolohiya. Isang self-made billionaire. Pero habang mas malalim ang kanyang paghuhukay, lumalabas ang mga lumang balita, mga digital na multo mula sa nakaraan, mga artikulo mula sa halos 20 taon na ang nakalipas. Sterling Corporation. Noong nagsisimula pa lang ito sa ilalim ng pamumuno ng yumaong asawa ni Judith, nakita niya ang isang pangalan na paulit-ulit na lumabas sa mga lumang business registry. Caldwell Innovations, isang maliit na tech company na naging partner ng Sterling. Ang nagtatag, isang lalaking nagngangalangang Arthur Caldwell. Biglang may naalala si Elena, isang malayong alaala.
Nasa garahe sila ng kanilang lumang bahay. Ang kanyang ama, isang mahusay pero simpleng inventor, ay may kausap sa telepono. Malungkot ang boses nito. Napakabuti niyang tao, pero sinira siya, sabi ng kanyang ama. Sinira siya ng mga Sterling. Arthur Caldwell, ang pangalan ay tumatak sa kanyang isipan. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap. Natagpuan niya ang isang maliit na artikulo sa isang lumang online na pahayagan. Ang headline, Tech Pioneer, natagpuang patay sa posibleng pagpapakamatay. Ang artikulo ay tungkol kay Arthur Caldwell. Pagkatapos ng isang mapait na business separation sa Sterling Corporation, nalugi ang kanyang kumpanya. Nawala ang lahat sa kanya. At isang gabi, natagpuan siyang patay sa kanyang opisina. May iniwan siyang isang anak na lalaki, isang teenager na nagngangalang Andrew. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Elena. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Ang personal na galit ni Andrew, ang mabilis na pagtatago niya sa litrato, ang alok niyang tulungan siya nang walang bayad. Hindi ito tungkol sa hustisya para sa kanya. Ito ay tungkol sa paghihiganti. At siya ang perpektong kasangkapan. Isang biktima na may lehitimong dahilan para labanan ang mga Sterling. Isang Trojan horse na magagamit niya para makapasok sa loob ng mga pader ng imperyo ni Judith at wasakin ito mula sa loob. Ang pag-asa na naramdaman niya kahapon ay napalitan ng isang mapait na pakiramdam ng pagkakanulo. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Nagbihis siya at bumalik sa opisina ni Andrew Caldwell. Hindi na siya nagpa-appointment. Dire-diretso siyang pumasok sa opisina nito. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit. Nagulat si Andrew sa bigla niyang pagdating. Elena, sino ang lalaki sa litrato sa lamesa mo, Andrew? Tanong niya. Ang boses ay matigas. Natigilan si Andrew. Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay nabakasan ng gulat. Huwag ka nang magkunwari, sabi ni Elena. Ang boses ay nanginginig sa pinipigilang emosyon. Arthur Caldwell, ang iyong ama, ang business partner na sinira at itinulak sa kamatayan ng pamilya Sterling. Hindi na kumibo si Andrew. Ang kanyang katahimikan ay isang pag-amin. Ginagamit mo ako, sabi ni Elena. Ang sakit ng pagkakanulo ay malinaw sa kanyang boses. Lahat ng ito, ang mga abogado, ang PR team, hindi ito para sa akin. Para ito sa'yo, para sa paghihiganti mo. Sa wakas ay nagsalita si Andrew. Ang kanyang boses ay nawalan na ng pagkakalmado at napalitan ng isang malalim na pait. Oo, para ito sa kanya. 20 taon kong hinintay ang pagkakataong ito, Elena. 20 taon kong pinanood si Judith Sterling na maging reyna sa isang trono na itinayo sa ibabaw ng bangkay ng aking ama. Lumapit ito, pero hindi ibig sabihin na hindi totoo ang tulong ko sa'yo. Ang hustisya para sa aking ama at ang hustisya para sa'yo ay iisa. Pareho tayong biktima nila. Umiling si Elena. Hindi. Magkaiba tayo. Ang hinahanap ko ay katarungan. Ang hinahanap mo ay paghihiganti. At hindi ako papayag na maging armas sa iyong digmaan. Tumalikod siya. Handa nang umalis. Elena, mag-isip ka. Sigaw ni Andrew. Wala kang laban kung mag-isa ka. Kailangan mo ako. Humarap si Elena sa huling pagkakataon. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong determinasyon na isinilang mula sa sakit. Hindi ako ang iyong kasangkapan para sa paghihiganti. At pagkasabi niyon, tinalikuran niya ito at naglakad palabas ng pinto. Isinasara ito sa likuran niya. Isinasara ang pinto sa kanyang nag-iisang alyansa. Muli, siya ay nag-iisa. Ang bawat araw na lumilipas, nawala si Elena. Sa tabi niya ay parang 1 taon. Ang malaking mansyon ng mga Sterling na dati simbolo ng kapangyarihan ay naging isang malamig at malawak na kulungan para kay Daniel. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas malakas pa kaysa sa ingay ng media sa labas. Pinapanood niya ang balita.
Nakikita niya ang mga kasinungalingang ibinabato kay Elena, ang peking medical record, ang mga bayarang kaibigan na nagsasabi ng mga negatibong bagay tungkol sa kanya, at sa bawat bagong atake, nararamdaman niya ang isang matalim na kirot ng pagkakasala. Kasalanan ko to. Hinayaan ko to. Isang gabi, hindi na niya natiis. Pinuntahan niya ang kanyang ina sa library ng mansyon. Natagpuan niya si Judith na kalmadong nagbabasa ng isang libro na tila walang nangyayaring gulo sa mundo. "Mom, we need to stop this," sabi ni Daniel. Ang boses ay puno ng desperasyon. "This has gone too far. Sinisira natin ang isang inosenteng tao." Ibinaba ni Judith ang kanyang libro at tiningnan siya. Ang mga mata ay walang emosyon. Inosente? Daniel, wala kang alam sa mundo. Ang babaeng niyan ay isang ahas. Isang banta sa lahat ng pinaghirapan ng pamilyang ito. "Banta? Ma'am, asawa ko siya," sigaw ni Daniel. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. "At iyon ang pagkakamali mo," sagot ni Judith. Tumatayo na ngayon. Ang kanyang boses ay tumataas din. "Isang pagkakamali na sinusubukan kong itama. Ginagawa ko ito para sa'yo, para sa legasiya mo. Isang araw, magpapasalamat ka sa akin." "Hindi! Hindi ako kailanman magpapasalamat sa'yo para dito," giit ni Daniel. "Ititigil mo to, Ma'am, or else..." "Or else what, Daniel?" hamon ni Judith, lumalapit sa kanya. Hinaplos nito ang kanyang pisngi, isang kilos na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan, pero ngayon ay parang isang malamig na kamay ng bakal. "Ano ang gagawin mo? Tatalikuran mo ang iyong pamilya? Tatalikuran mo ang pangalan mo? Ang lahat ng ito?" Ikinumpas nito ang kamay sa buong silid, sa buong mansyon. "Lalabanan mo ako para sa isang babaeng walang maibibigay sa'yo, kundi kahihiyan." Ang mga salita ni Judith ay parang mga galamay na pumulupot sa puso ni Daniel, hinihigpitan ang bawat tibok. Ang pagmamahal niya kay Elena ay totoo, pero ang takot niya sa kanyang ina, ang bigat ng kanyang apelyido, ay isang bagay na nakatanim sa kanyang pagkatao mula pa noong bata siya. "Kailangan mong pumili, anak," bulong ni Judith. "Ang pamilya mo o siya." Natalo si Daniel. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang mga balikat, ang pagkatalo sa kanyang espiritu. Muli, nanalo na naman ang kanyang ina. Kinabukasan, isang press conference ang ipinatawag ng Sterling Corporation. Si Daniel ang haharap sa media. Ito ang pagkakataon niya. Ang pagkakataon niyang itama ang lahat, na ipagtanggol si Elena. Sa isang maliit na apartment na tinutuluyan niya, binuksan ni Elena ang telebisyon. Napigil niya ang kanyang hininga nang makita si Daniel na papalapit sa podium. Libo-libong kamera ang nakatutok dito. Ito na ang sandaling hinihintay niya. Ang sandali kung saan tatayo ang kanyang asawa para sa kanya. "Magandang hapon sa inyong lahat." Simula ni Daniel, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig habang binabasa ang isang inihandang pahayag. "Nagsasalita ako ngayon, hindi lang bilang isang opisyal ng Sterling Corporation, kundi bilang isang asawa." Naramdaman ni Elena ang pagtibok ng kanyang puso. Ang mga kaganapan sa mga nakaraang araw ay lubhang nakakalungkot at personal. Patuloy ni Daniel, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa papel. Hindi ito tumitingin sa kamera, hindi ito tumitingin sa kanya. "Ang aking pamilya ay dumadaan sa isang pribadong pagsubok. Kaya naman, hinihiling namin ang inyong pangunawa at privacy habang inaayos namin ang mga bagay na ito sa loob ng aming pamilya." Sa loob ng aming pamilya. Ang mga salitang yon ay tumusok kay Elena. Isang paraan para sabihing, wala kayong pakialam dito. Isang paraan para sabihing, mananahimik na kami. Isang paraan para suportahan ang kanyang ina. Naniniwala ako na sa huli, ang pagmamahal at pagkakaisa ng pamilya ang mananaig.
Pagtatapos ni Daniel, hindi niya itinanggi ang mga paratang. Hindi niya sinabing kasinungalingan ang medical record. Hindi niya ipinagtanggol ang kanyang karangalan. Pinili niya ang kanyang pamilya. Pinili niya ang Sterling. Pinatay ni Elena ang telebisyon. Ang screen ay naging itim, pero ang imahe ni Daniel ay nanatiling nakaukit sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang huling hibla ng pag-asa na naputol. Ang taong pinakasalan niya, ang taong pinangakuan niya ng habambuhay, ang taong lihim niyang inaasahan na ililigtas siya, ay ang mismong taong nagtulak sa kanya sa bangin. Wala nang natira. Dahan-dahan, lumapit siya sa isang maliit na mesa. Hinubad niya ang kanyang wedding ring. Kumikinang ito sa ilalim ng ilaw ng bombilya. Isang simbolo ng isang pangakong nasira. Iniwan niya ito sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ang kanyang mga gamit, isang maliit na bag na naglalaman ng lahat ng natitira sa kanyang buhay. Lumakad siya patungo sa pinto, pinatay ang ilaw, at kinuha ang kanyang cellphone. Pinatay niya ito. Off. Sa pagpihit ng susi sa pinto at sa pag-click ng kanyang cellphone, pinutol niya ang lahat ng koneksyon sa kanyang dating buhay. Wala na si Judith, wala na si Andrew, at higit sa lahat, wala na si Daniel. Lahat ay nawala. Ang pagkawala ni Elena ay nag-iwan ng isang butas sa buhay ni Daniel, isang butas na mas malaki pa kaysa sa mansyon ng mga Sterling. Wala nang balita. Patay ang kanyang telepono. Para siyang naglaho na parang bula. Araw-araw, hawak niya ang wedding ring na iniwan nito, na natagpuan ng isang katulong sa ibabaw ng mesa sa hotel room. Ang maliit na bilog na ginto ay naging simbolo ng lahat ng kanyang pagkukulang. Isang malamig at mabigat na paalala ng kanyang kaduwagan. Isang gabi, hindi na niya makayanan ang katahimikan ng kanyang kwarto. Naghahanap siya ng kanlungan, isang lugar kung saan hindi siya hahabulin ng mga multo ng kanyang mga pagkakamali. Naalala niya ang lumang library ng kanyang yumaong ama. Isang silid na halos hindi na nabubuksan, puno ng alikabok at mga alaala. Pumasok siya sa loob. Ang hangin ay amoy lumang papel at kahoy. Hinaplos niya ang mga libro, ang mga muebles na pamilyar sa kanya noong bata pa siya. Dito, pakiramdam niya ay mas malapit siya sa kanyang ama. Isang taong hinahangaan niya sa kanyang pagiging simple at tapat. Mga katangiang alam ni Daniel na wala sa kanya. Sa isang sulok ay may isang malaking baul na gawa sa kahoy na nara, ang baul ng kanyang ama. Dito nito itinatago ang mga personal na gamit na mahalaga sa kanya. Dahan-dahan, binuksan ito ni Daniel. Sa loob, nakita niya ang mga lumang litrato, mga sulat, at iba pang mga alaala. Isang pakiramdam ng lungkot at pangungulila ang bumalot sa kanya. Kinuha niya ang isang litrato ng kanyang ama. Nakangiti. "Dad, anong gagawin ko?" Bulong niya sa kawalan. Habang naghahalongkat, may nakapa siyang isang malamig na bagay na metal, isang luma at maliit na tape recorder. Sa ilalim nito, may isang cassette tape. Nakasulat sa label nito ay isang petsa lamang mula pa sa mahigit 20 taon na ang nakalipas. Dahil sa kuryosidad, isinalpak niya ang tape sa recorder at pinindot ang play. Sa simula, puro garalgal na tunog lang ang narinig niya. Pagkatapos, isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw mula sa maliit na speaker, ang boses ng kanyang ama. "Maganda ang panahon ngayon," sabi ng boses. Naramdaman ni Daniel ang pangingilid ng kanyang luha. Maya-maya, may isa pang boses. Ang boses ng kanyang ina, si Judith. Mas bata pa, pero ganun pa rin katigas. Nag-uusap sila tungkol sa negosyo, mga numero, mga plano. Iniisip na ni Daniel na patayin ito nang biglang magbago ang tono ng usapan. "Arthur, kailangan nating pag-usapan ang problema kay Reyes," sabi ng boses ni Judith. Natigilan si Daniel. Reyes, ang apelyido ni Elena. "Anong problema?" "Magaling siyang inventor," sagot ng kanyang ama. "Ang teknolohiya niya ang mag-aangat sa kumpanya."
Narinig ni Daniel ang isang mapaklang tawa mula sa kanyang ina. Exactly. Masyado siyang magaling at masyadong mapagtiwala. Daniel, listen to me carefully. Ang patent, kailangan mapunta sa pangalan natin. Sa pangalan lang ng Sterling. Judith, hindi tama yan. Protesta ng kanyang ama. Partner natin siya. Kaibigan ko siya. Dito, ang boses ni Judith ay naging kasing lamig at talim ng isang patalim. Walang kaibigan sa negosyo, Arthur. Mayroon lang mga kasangkapan. Huwag kang mag-alala. May plano na ako. Isang maliit na legal na butas sa kontrata. Hindi niya malalaman kung ano ang tumama sa kanya. Sa oras na matapos tayo, wala nang matitira sa kanya. At ang imbensyon na yon ay magiging atin. Binitawan ni Daniel ang tape recorder. Nahulog ito sa sahig na may malakas na kalabog. Hindi siya makahinga. Ang hangin ay tila ninakaw mula sa kanyang mga baga. Ang Sterling Corporation, ang kanilang imperyo, ang lahat ng yaman at kapangyarihan nila ay itinayo sa pagnanakaw, sa panloloko, sa pagsira sa buhay ng ama ni Elena. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang galit ni Judith kay Elena ay hindi lang dahil sa estado nito sa buhay. Ito ay takot. Takot na baka isang araw, malaman ni Elena ang katotohanan. Ang pagtapon ng alak ay hindi lang isang insulto. Ito ay isang desperadong pagtatangka na paalisin ang multo ng nakaraan na bumalik para singilin sila. Nanginginig siyang naupo sa sahig na pasabunot sa kanyang buhok. Ang kanyang ina ay hindi lang isang malupit na babae, isa siyang kriminal. At siya, sa kanyang pananahimik, ay naging kasabwat. Sa gitna ng kanyang pagkagimbal, nag-vibrate ang kanyang cellphone sa bulsa. Isang text message mula sa kanyang sekretarya. Sir Daniel, for your information, Mrs. Judith Sterling will be holding a major press conference tomorrow at 10 a.m. The invitation states she will reveal the final and shocking truth about Elena Reyes Sterling. Napatitig si Daniel sa screen ng telepono pagkatapos ay sa tape recorder sa sahig. Alam ni Judith na nawawala si Elena. Ito na ang kanyang huling galaw, ang kanyang knockout blow. Planado niyang durugin ang pangalan ni Elena nang walang kalaban-laban. Pero nagkamali si Judith ng isang bagay. May kalaban na siya. Tumayo si Daniel. Ang kanyang pag-aalinlangan at takot ay nawala. Napalitan ng isang malamig at matigas na resolusyon. Kinuha niya ang tape recorder mula sa sahig. Alam na niya ang kailangan niyang gawin. Sa loob ng ilang araw, naging anino si Elena. Nagpalipat-lipat siya sa maliliit at murang paupahan, binabayaran ng cash, tinitiyak na walang anumang bakas na maiiwan. Pinutol niya ang koneksyon sa mundo, pero hindi niya maputol ang koneksyon sa sakit sa loob niya. Isang umaga, habang bumibili ng kape sa isang maliit na karinderya, nakita niya ang isang dyaryo at sa front page, naroon ang anunsyo, ang Final and Shocking Truth Press Conference ni Judith Sterling. Napatitig siya sa larawan ni Judith, isang larawan ng isang babaeng puno ng kapangyarihan at kumpiyansa. Alam ni Elena kung ano ang ibig sabihin nito. Ito na ang huling bala, ang pako sa kanyang ataol. Kung ano man ang kasinungalingang ihahanda ni Judith, sisirain nito ang anumang natitira sa kanyang pangalan ng tuluyan. Maari siyang magpatuloy sa pagtatago. Maari niyang hayaan si Judith na manalo. Pero habang nakatitig siya sa dyaryo, isang pamilyar na damdamin ang muling umusbong sa kanyang puso. Ang kapirasong galit na naramdaman niya noong gabing iyon sa party. Ang galit na yon ay hindi pa nawawala. Nagtatago lang ito. Hindi siya magtatago habang buhay. Kung wawasakin man siya ni Judith, haharapin niya ito nang nakatayo. Hindi nakaluhod. Kinabukasan, sa eksaktong 10:00 ng umaga, pumasok si Elena Sterling sa function room ng isang 5-star hotel kung saan gaganapin ang press conference. Ang kanyang pagdating ay nagdulot ng isang biglaang katahimikan na sinundan ng isang kaguluhan. Ang mga kamera ay mabilis na bumaling sa kanya. Ang mga flash
ay sumabog na parang mga paputok. Ang mga reporter ay nagsigawan ng kanyang pangalan. Hindi niya sila pinansin. Suot niya ang isang simpleng itim na bestida. Ang kanyang buhok ay nakatali lang ng maayos. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Sa halip, meron itong kalmadong determinasyon. Naglakad siya sa gitnang pasilyo at umupo sa isang bakanteng upuan. Sa harap na hilera, handa na siya. Sa di kalayuan, sa isang sulok ng silid, nakita niya si Andrew Caldwell. Nagtama ang kanilang mga mata. Sa tingin ni Andrew, wala nang galit o pagnanais na gamitin siya. Ang nakita niya ay isang tahimik na paghanga at suporta. Tumango ito ng bahagya, isang kilos ng paggalang. Sakto. Lumabas si Judith Sterling at umakyat sa entablado, napapaligiran ng kanyang mga abogado. Mukha siyang isang reyna na handa nang magbigay ng hatol. Nang makita niya si Elena sa harap, isang ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang daga ay pumasok mismo sa bitag. "Good morning, members of the press," simula ni Judith. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng kabaitan. "Nandito ako ngayon para wakasan na ang mga espekulasyon. Nandito ako para ibahagi ang katotohanan." Huminga siya ng malalim para sa dramatic effect. Ang katotohanan ay, ang aking manugang, si Elena, ay isang babaeng may malalim na pinagdadaanan. Isang babaeng nangangailangan ng tulong, hindi ng panghuhusga. Ang mga aksyon niya ay bunga ng kanyang karamdaman. At bilang isang pamilya, ang tanging nais namin ay ang kanyang paggaling, palayo sa mata ng publiko. Ang mga salita ay napakabait, pero ang mensahe ay malupit. Sinasabi niyang baliw si Elena, isang kaso para sa kawanggawa. Inihanda ni Elena ang kanyang sarili para sa susunod na kasinungalingan. Para sa susunod na ebidensyang ilalabas ni Judith, handa na siyang tanggapin ang lahat. Ngunit bago pa makapagpatuloy si Judith, isang malakas na tunog ang pumutol sa kanyang pagsasalita. Ang pinto sa likuran ng function room ay bumukas ng malakas. Ang lahat ng ulo ay lumingon. At doon, sa bukana ng pinto, nakatayo si Daniel Sterling. Ang kanyang mukha ay seryoso. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, ang kanyang ina. Sa kanyang kanang kamay, may hawak siyang isang maliit at lumang tape recorder. Ang mga bulungan ay napuno sa silid. Si Elena mismo ay napatingin. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng mabilis. Ano ang ginagawa niya rito? Naglakad si Daniel papasok. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig na marmol ay umalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Hindi siya tumingin kay Elena. Dire-diretso siyang tumingin kay Judith na ngayon ay may bahid na ng pagkalito at takot sa mukha. "Ma'am," sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas. Pinalakas ng mikropono sa podium na nakasagap nito. Umabot ito sa bawat sulok ng silid. "I think may mas mahalagang bagay na dapat marinig ng lahat." Nakatayo si Daniel sa gitna ng silid. Ang kanyang presensya ay nagpatigil sa hininga ng lahat. Si Judith, na kanina lang ay puno ng kapangyarihan sa entablado, ay ngayon ay parang isang estatwang, unti-unting nagkakaroon ng lamat. "Daniel, what is the meaning of this?" Tanong ni Judith. Sinusubukang panatilihin ang kanyang composure, pero ang panginginig sa kanyang boses ay hindi maitatago. "This is not the place." "No, Mom. This is the perfect place," putol ni Daniel. Ang kanyang boses ay walang bahid ng pag-aalinlangan. "Dahil ang katotohanang sasabihin mo ay isang kasinungalingan. Pero ang katotohanang hawak ko, ito ang wawasak sa lahat." Dahan-dahan, itinaas niya ang tape recorder. Tumingin siya sa mga reporter, sa mga board members na naroon, at sa wakas, sa mga mata ni Elena. Sa isang saglit na yon, nakita ni Elena ang lahat, ang pagsisisi, ang sakit, at ang determinasyon, at pinindot niya ang play. Sa simula, tanging garalgal na tunog ang narinig.
Ngunit pagkatapos, ang boses mula sa nakaraan ay umalingaw-ngaw sa buong silid, malinaw at hindi maikakaila. Ang boses ni Judith Sterling, 20 taon na ang nakalipas. Ang patent, kailangan mapunta sa pangalan natin. Sa pangalan lang ng Sterling. Isang kolektibong paghinga ang narinig sa buong silid. Ang mga reporter na kanina'y nagkakagulo ay ngayon ay tahimik na nakikinig. Ang kanilang mga kamera ay nakarecord sa bawat salita. Walang kaibigan sa negosyo, Arthur. Mayroon lang mga kasangkapan. Hindi niya malalaman kung ano ang tumama sa kanya. Sa oras na matapos tayo, wala nang matitira sa kanya. At ang imbensyon na yon ay magiging atin. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang bawat salita ay tumagos sa hangin. Isang hatol na binitiwan mula sa libingan. Ang pundasyon ng Sterling Corporation, ang kanilang yaman, ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang pangalan ay ipinahayag bilang isang malaking pandaraya. Lahat ng mata ay bumaling kay Judith. Ang kanyang mukha ay namutla, nawalan ng lahat ng kulay. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas, pero walang salitang lumalabas. Para siyang isang reyna na biglang hinubaran ng kanyang korona at balabal sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Ang kanyang imperyo ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Ang katahimikan ay binasag ng sabay-sabay na pagsabog ng mga flash ng kamera at sigawan ng mga reporter. Ang mga board members ay nagkakagulo, nagbubulungan, ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at galit. Napasalampak si Judith sa kanyang upuan sa entablado. Natalo. Ang babaeng tila hindi kayang tibagin ay nadurog sa harap ng buong mundo. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumukas ang mga pinto at pumasok ang mga unipormadong pulis. Ang kaguluhan ay naging mas malala. Ma'am Judith Sterling, sabi ng isang opisyal, papalapit sa entablado. We need you to come with us for questioning regarding a formal complaint of fraud. Hindi na pumalag si Judith. Wala nang lakas. Inalalayan siya ng 2 pulis pababa ng entablado. Ang kanyang muka ay blanko, ang kanyang mga mata ay walang buhay. Habang dumadaan siya kay Daniel, hindi man lang niya ito tiningnan. Si Daniel, sa kabilang banda ay hindi rin tumingin sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa isang tao, kay Elena. Habang inilalabas si Judith at habang ang mundo sa paligid nila ay nagkakagulo, ang tanging malinaw para kay Elena ay ang mga mata ng kanyang asawa. Walang salitang namagitan sa kanila, pero sa tingin na iyon, nakita ni Elena ang 1,000 salita ng paghingi ng tawad. Naramdaman ni Elena ang isang malaking bigat na nawala sa kanyang mga balikat. Ito na ang katarungan, hindi lang para sa kanya, kundi para na rin sa kanyang ama. Isang kamay ang humawak sa kanyang balikat. Si Andrew Caldwell. Ayos ka lang? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Bago pa makasagot si Elena, isang anino ang tumakip sa kanila. Si Daniel. Nakatayo siya ngayon sa harap nilang dalawa. Hindi niya pinansin si Andrew. Nakatingin lang siya kay Elena. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi na hindi kayang ilarawan ng kahit anong salita. Ang 3 tao na pinag-ugnay ng mga kasalanan ng nakaraan ay nakatayo ngayon sa gitna ng mga guho ng isang bumagsak na imperyo. Lumipas ang ilang linggo. Ang bagyo ay unti-unting humupa. Ang pangalan ni Judith Sterling ay naging simbolo ng kasakiman at pandaraya. Ang Sterling Corporation ay nasa ilalim ng masusing imbestigasyon. Ang stock market value nito ay bumagsak ng husto at ang kinabukasan nito ay naging malabo. Ang hustisya, kahit mabagal, ay gumugulong na. Pero para kay Elena, ang tunay na kapayapaan ay hindi nagmula sa pagbagsak ng kanyang mga kaaway, kundi sa katahimikang natagpuan niya sa kanyang sarili. Nakatira na siya ngayon sa isang maliit
Pero maaliwalas na apartment na tanaw ang isang parke. Malayo sa karangyaan ng mansyon ng mga Sterling, pero dito, sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tunay siyang nasa bahay. Ang bawat gamit ay kanya. Ang bawat desisyon ay kanya. Ang kanyang buhay ay kanya na ulit. Isang hapon, habang nagbabasa siya ng libro sa tabi ng bintana, may kumatok sa kanyang pinto. Nang buksan niya ito, nakita niya si Daniel. Hindi na ito ang Daniel na nakilala niya. Wala na ang mamahaling suit, napalitan ito ng simpleng damit. Ang dati aroganting tindig ay nawala. Napalitan ng isang pagpapakumbaba. At sa kanyang mga mata, wala na ang pag-aalinlangan, kundi isang malinaw at malungkot na pagtanggap. Pwede ba tayong mag-usap? Tanong nito. Ang boses ay mahina. Pinapasok siya ni Elena. Umupo sila sa maliit na sala. May 1 metrong distansya sa pagitan nila. Isang espasyong sumisimbolo sa agwat na nilikha ng mga kasinungalingan at pagkakamali. Kumusta ka? Simula ni Daniel. Okay lang ako, sagot ni Elena. At sa pagkakataong ito, totoo iyon. Ikaw? Sinusubukan kong maging okay. Pag-amin ni Daniel. Maraming kailangang ayusin. Sa kumpanya, sa sarili ko. Natahimik sila sandali. Nandito ako, Elena, sabi ni Daniel, hindi para humingi ng isa pang pagkakataon. Alam kong wala na akong karapatan doon. May inilabas siyang isang makapal na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa mesa sa pagitan nila. Ano to? Tanong ni Elena. Ito ang orihinal na patent ng imbensyon ng papa mo, paliwanag ni Daniel. Kasama ang lahat ng royalties na dapat niyang natanggap sa loob ng 20 taon, kasama ang interes. Ang mga abogado ng kumpanya ay inayos ang lahat. Ang halaga niyan ngayon, bilyon. Ito ay pag-aari mo. Ito ang nararapat na sayo. Napatitig si Elena sa folder, hindi dahil sa pera, kundi dahil sa ibig sabihin nito. Ito ang katarungan para sa kanyang ama. Ito ay isang pag-amin, isang pagwawasto sa isang malaking pagkakamali. Ginawa ko ang lahat ng kaya ko para itama ang mga bagay. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay nabasag. Pero alam kong hindi nito mabubura ang sakit na naidulot ko sa'yo, ang katahimikan ko. Iyon ang pinakamalaki kong kasalanan at habang buhay kong pagsisisihan yon. Tumingin si Elena sa kanya. Nakita niya ang isang lalaking wasak, isang lalaking nagsisisi, isang lalaking sa wakas ay natutong tumayo sa sarili niyang mga paa. Kahit pa ang unang hakbang niya ay palayo sa lahat ng kanyang nakagisnan. Pinapatawad na kita, Daniel, sabi ni Elena, at ang mga salita ay nagbigay ng kalayaan hindi lang kay Daniel, kundi pati na rin sa kanya. Ang pagpapatawad ay hindi para kalimutan ang nangyari, kundi para palayain ang sarili mula sa bigat nito. Tumango si Daniel, isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Salamat, Elena. Tumayo na siya para umalis. Kailangan ko munang ayusin ang sarili ko bago ako maging karapat-dapat para kanino man. Sinamahan siya ni Elena sa pinto. Walang yakap, walang pangako, isang tahimik na pagpapaalam lang. Nang magsara ang pinto, huminga ng malalim si Elena. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa labas. Ang araw ay papalubog, nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Ang mga bata ay naglalaro sa parke. Ang kanilang mga tawa ay umaabot hanggang sa kanyang apartment. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari bukas. Hindi niya alam kung ang landas nila ni Daniel ay muling magtatagpo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya sa yaman na biglang napunta sa kanya. Pero sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, hindi siya natatakot. Hinawakan niya ang kanyang dibdib, kung saan dating naroon ang mantsa ng pulang alak. Ang sugat ay naghilom na. Ang peklat ay mananatili, isang paalala, hindi ng kahihiyan, kundi ng kanyang katatagan.
Isang nanangiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo, isang ngiting payapa. Ang kinabukasan ay isang blangkong pahina at sa wakas, siya na ang may hawak ng panulat.